Ito nga mga kaganapan ko bago kami mag-ayos o bago kami lumarga nung trip namin nung nagsambales kami ni Aldrin. Oo mga mare, hindi mawawala ang pagpapaayos natin ng buhok or pagpapabraid. Opo, kasi alam naman natin na mag-island hopping tayo, swimming doon. Syempre ako talaga alam ko na talaga na magiging bruhilda yung buhok ko kung hindi ko to ipapabraid or hindi ko ipapaayos nang sa ganun yung aurahan natin ay hindi sagabal ang buhok na buwaghag. Oo ate, syempre naman kahit na ganito lang kasimple yung pinagawa natin ay nakita nyo naman siguro sa mga picture, hindi hadlang ang buhok ni bakla nung nagpicture na naligo, nakagard sa pag-akit ng bundok, alam nyo yun. At dahil dyan, istorbo talaga yung kapatid ko. Kaya tingnan nyo naman ang kanalabasan ng buhok ko. Purple, ate. At dito nga mga ate, ipalabas na kami ng iskinita. This oras ito ng gabi at papunta na kami sa pick-up point. At nagbook na lang ako ng in-drive. Para hindi na kami mahasal kasi may dalawa kaming bag na bitbit. Kahit day tour lang naman yung binok namin ate. Alam nyo ba, nag-aantay na dyan yung driver namin, tawag na ng tawag. And fast forward, nandito na kami sa Jollibee EDSA Balintawak. Bali dito ko na lang din napili na magpa-pick up kasi dito yung mas malapit kami, which is syempre nandito nga ako sa Caloocan. Kaya dito na lang at hindi na kami lumipad pa MOA kasi dun talaga yung unang pick up. And makakasecure ka din sana ng choice of chair o kung saan mo gustong makaupo kasi dun nga yung unang pick up. Pero dahil kami ngay huling na pick up at along the way din naman, papasok din naman ng NLEX, dadaan dito sa Balintawak. Dito na lang para hindi na rin kami ma-hassle papapuntang MOA. And okay lang din naman sa amin kung ano na lang yung available na seat dun sa van na pinag-pick upan namin. So mga guys, naglapang muna kami dito sa may Jollibee habang nagwe-wait song kami dun sa van or sa coordinator and driver na pipick up sa amin mga bakla. So mga bakla, after din naman namin kumain yan, na-pick up na din kami, dumating na yung van, and eto na, nandito na kami sa Pampanga, nag-stop over lang kami, and fast forward, nandito na kami sa Zambales nito. Bali meron lang kami 30 to 1 hour para mag-breakfast. Ito kasama to sa itinerary namin bago kami mag-island hopping, and nag-aura-aura muna kami dyan. Hindi na rin kami kumain dyan, nagkape na lang siguro kasi may baon naman kami. So fast forward, nandito na kami sa may parkingan, katatapos lang namin i-briefing ng mga coordinator namin, and naglakad na kami palabas ng parking. I think nasa 3 to 5 minutes lang yung lakad papunta dun sa Pangpang kung saan kami sasakay ng bangka papunta sa unang destination namin, which is yung Anawangin Cove. Mga bakla, hindi pa man kami nakakarating sa mismong Pangpang kung saan kami susunduin ng bangka. Ay naku day, amoy na talaga ang simoy ng karagatan. Alam niyo ba yun? At kita niyo naman yung view, yung bundok. Ate, hindi ka pa man nakakaalis, parang busog na talaga yung mata mo. Tignan mo naman yung tuwa ni ate mo na para bang first time niya. Ay te, first time talaga namin magsambales, wag ka. Ganda ate, parang wag na tayong umalis papuntang isla. And mga ate ko, ito nga, papunta na kami sa bangka kung saan kami sasakay. Ate, tinawag namin ng coordinator namin. And alam nyo ba, first time lang namin makakasakay ni Aldrin ng bangka. First time sumakay ng bangka, island hopping agad din na pagtripad. Alam nyo ba mga bakla, may mga nakasabayan kami na pasakay ng bangka. At may nakita ko, dala-dala nila aso, dala-dala nila yung mga aso nila. And hindi pala mahigpit kapag ganito, no? Parang pag nagbakasyon kayo, or talagang hindi nyo talaga maiwan yung mga alaga nyo, pwede nyo pala talagang dalhin kahit patawid dagat yan, ate. And mga bakla, yan, dito nga kami sa bangka na to sasakay, and 20 people ata yung kasya dito sa bangka na to. I think 2 ban yung estimated na kasya na total ng tao. And ayan nga, habang naantay namin makaakyat yung iba, ito, nag-aura-aura tayo. Itong mga to, katabi ko to talaga sa upuan, sa van, kung saan nga kami nagbiyahe papunta dito, and talagang kasama namin yan sa GC. So yan mga ate, naka-gear up na tayo. Opo, dahil hindi tayo marunong lumangoy, kailangan to, it is a must. Ay ate, ito na nga, umarangkada na yung bangka. Ate, alam niyo ba, first time namin makasakay dito ni Aldrin, kaya talagang kabado 20 tayo, opo, pero at sa ganun pa man, excite din kasi tignan niyo naman yung view, grabe. Mga pa, thank you Lord ka na lang talaga sa mga decision mo sa buhay. Ay!
At ito na nga mga mare, and dito na nga kami sa bangka at nabiyahe na kami. Opo, ilan kami dito, ang dami namin sa bangka na to. Pero ote, kiber, kasi kung gantong view ba naman sa umaga, ay ote, dead ba na lang talaga kung nakapag sunscreen ka ba o hindi. Basta masinagan ka at ganito yung view. Bakit hindi kung masusunog ka naman? Pero kidding aside mga bakla ate, alam niyo ba pag nandito na talaga kayo, nakikita niyo yung mga bundok, dagat, ay ewan ko na lang, na para bang my inner child is finally healing. Ay, mawa na yan. Eh, may mga bakla, alam niyo ba dito sa eksena na to, talagang ninanamnam ko yung simoy ng hangin, amoy ng dagat, maririnig mo lang yung alon ng dagat, yung mga ganun, mga mare, alam niyo ba, na para bang so this is the life out of your work. Parang, gosh, ito yung mga dahilan kaya ka pala nagsisipag para ma-experience mo yun. Mga ganun. Parang wala lang. Yun yung mga realization ko habang nasa biyahe kami kasi ilang minutes din yung biyahe na ito papuntang Anawangi. And ito yung view na makikita nyo along the way na parang kahit wala kang tulog, worth it. Alam nyo yun. Diba? Ang dami ko na kagad realization. Papunta pa lang kami nito, ate ha. Wala pa tayo dun sa climax. Alam nyo ba yun? Kaya eto tayo. Sige ate. Umaura-aura ka dyan. Mga bakla, chika ko din pala sa inyo, no, itong island hopping namin sa Zambales, nag-avail kami ng travel agency or nag-avail kami ng magko-coordinate sa amin dito sa day tour namin sa Zambales. And i-refer ko sa inyo itong si Saan Tayo Travel Adventure. Alam nyo ba, super accommodating ng coordinator namin dito. And minimake sure talaga nila na mag-enjoy ka sa bakasyon nyo na to. And big shout out sa coordinator na na-assign sa amin, Kuya RJ. Talagang 5-star ka dyan. Opo. Anyway mga bakla, nandito na kami sa Anawangi at nakababa na kami sa bangka. So mag-i-stay kami dito sa Serene Camping. At dito talaga yung pinakamatagal na stay namin. And dito na kami aabutan talaga ng lunchtime. Mga chika ko nga lang mga mare, dito kay Saan Tayo Travel Adventure, nag-offer din sila dito ng boodle fight for your lunch. Solo ka man, joiner ka lang, couple kayo. Ate, hindi nyo na dapat problemahin yan. Kung ayaw mong problemahin, pwede naman kasi nag-offer sila ate, opo. And hindi naman yun sa apilitan. Kung gusto lang naman, kung sino lang naman yung may gusto. At kung gusto naman magbaon, edi go. Pero kung same tayo na hindi na gustong problemahin pa yung kakainin pagdating dito, ate, go mo na yan. Less hassle. And i-accommodate talaga kayo ng coordinator nyo regarding chan. And magdala pa rin kayo ng snacks ha. Guys, aakit kami, mag-hike kami. Basic lang naman kasi mga 10 minutes lang daw. Pero, ate ko, tignan nyo naman yung view. Wow! Samahan niya kami dalawa naman niya. Susulitin na namin kasi, okay. Napaganda ng view na nakita ko sa TikTok na maganda yung view. So, let's go. So mga bakla, after talaga namin makarating sa camping site, nag-change outfit na agad tayo, picture lang saglit, then nag-aya na ako o nagsabi na agad kami sa coordinator namin na gusto namin akyatin yun, opo, gusto namin mag-hike. So sa mga nagtatanong mga bakla, hindi to kasama sa binayaran nyo pag nag-avail kayo ng day tour kay Saan Tayo Travel Adventure. Bali, iba pa yung entrance nito, pero kung gusto mo talaga akyatin to, 10 minutes lang naman to pag inakyat, na may bayad to, another bayad to, so 100 pesos yung entrance. Another experience to like. Wow! Experience namin dalawa na mag-hike. Na basic hike lang naman. Pero sabi na Aldrin, kung kaya ko, kaya naman. Charing. Thank you. Let's go, let's go. So, yan. Outfit check. Wow! Ala puta. Nahihilo na. Unang bait. Ala, Aldrin. Nagtatapakan ko yung dress ko. Wait lang kasi tingnan. Guys, unang ano pa lang. Nahirapan ako kasi yung inaakyat at nakadress ako. Tinang ako magtutok, hihingal ako. Guys, hindi ako ready dito. Pero dahil gala ka, sige ko.
Matatakaan ko yung dress ko. Ano na? Anong tripod? So guys, ayun na. Nag-tripod na si ante mo. Kasi nga, nakadress ako, nahirapan ako umakyat. Baka mauna pa ako dun sa... Mauna pa ako sa dress ko. Naiwan yung dress ko sa hagdan. So guys. Ay, inang kung kailan tumanda, nagtrenda, tsaka gusto maranasan lahat ng ito. Aldrin! Putang ina mga interest ko! Wait lang girl. Hiningil yung puki ko. Hindi siya nakaka-aesthetic. Diyos ko, baka malaglag tayo dito. Putang ina mo. Okay, ganun mo. Hindi ka naman mawak eh. B, ayoko na mag-video po. Kiningin na. B. Ayan guys, oh. Nagaya makita ng bundok. Ang tataas-taas. Good day girl. Kung kailan nakita tayo ito? So guys, napakataas nito. Ayan. Nakita ko dito. Wait nyo, pero nalingal. Ano, kaya ka? Kaya ka? Ito. Hindi ba yung patapos? Ito para pakiramdam. Makita ng bundok. Napakataas. Guys, napakaganda. Wow! Go! Yo, Aldrin. Ano, kaya ba? Hindi ka makita eh. Putangin mo. Ay, Lagay. So, una. Ano siya? Ang hirap-hirap. let's go. Okay, meron. Gusto mo yan, di ba? Ang ganda. Pero, ang ganda lang guys, oh. Ang ganda hingan. Okay, direct pa, malapit na. Ayun ako. Ay, layo pa ha? Malapit na tayo guys. Diretso na. Napakaganda ng view dito. Ano mo? May nakapali. May naman tayo. Dito ko. Ay mo tubig. Tara na. So ngayon guys, malapit kami sa top. Sige guys. Kita niyo yan girl, grabe yung struggle ko talaga, as in hingal na hingal yung pagkatao ko as a office worker na hindi naman physically active. Ay day, grabe, parang mapapasabi ka na lang, bakit ko ba to inaakyat, bakit ba hindi na lang ako manahimik sa camping site namin. Pero te, pag nakarating ka na talaga sa tuktok at narating mo na talaga yung goal, dun mo lang marirealize na parang buhay lang din yan. Lahat ng hirap, lahat ng pagtsatsaga, lahat yun may kapalit. At ito yun, may kita mo yung view. At ito yung reason bakit mo inakyat tong bundok na to. Like, shocks. Kita nyo yan, talagang papasabi ka na lang ng worth it. Ito yung buhay na pinili ko na para bang sumakses ako sa life. Parang ganun ate. Grabe sa grabe talaga. Kayo na humusga. Para bang mapapasabi ka na lang talaga ng buti na lang hindi ako sumuko sa buhay. Dahil kung sumuko ako sa buhay, siguro hindi ko makikita itong ganda na to. I mean, hindi ako ha. Yung ganda ng mundo. Charis. At dahil nanawa na kami mag-picture-picture, video, aura, nag-aya na din naman akong bumaba. So along the way, kinuha na rin ni Aldrin lahat ng pwede kong dalhin dahil nasisyokot din siya, baka mauna pa daw akong bumaba sa kanya. Dahil magpaikot-ikot daw ako pababa. So ayan, dala-dala niya na yan. Habang pababa kami, lagi niya ako pinaalhanan na ayusin mo, huwag ka magloko-loko. Na para bang papalitan niya ang papel ng tatay ko sa buhay ko. Ganon. Charis. Anyway mga bakla, meron pala ako chichika sa inyo. May nakasalubong kami dito, nagtitinda ng ice cream. Medyo pricey siya, for 50 pesos.
Alam niyo ba yung nagbebenta dito sa atin ng mga normal na ice cream? 10 piso, 15, ganun. Sa kanya 50 pesos. Pero dahil ako naawa talaga ako kasi hingal na hingal siya nung nagtanong ako sa kanya magkano yun. Medyo nagulat ako, medyo umurong talaga ako kasi 50 pesos for that stick ng ice cream. Ate, bumili ka talaga te dahil alam ko tulong mo na din yun sa kanya dahil sobrang hirap niya din para akyatin tong bundok na to para lang makabenta. Imaginein mo nakapaa, sobrang init and hindi natin alam kung mabigat o magaan ba yung dala-dala niya. So yun lang. Kaya kung may nakasalubong kayo na umakyat din sa bundok or kung aakyat man kayo dyan may nakasalubong kayo magbebenta, bilhan nyo kasi talagang yung pagod pa lang para mabentahan ka niya. Alam ko talagang worth it yung ice cream and masarap din naman mga bakla and reward mo na rin sa self mo kasi sobrang hirap umakyat doon ha. Deserve mo mag ice cream talaga. And ate ko, ito yung view ng pababa na kami. So makikita nyo may mga paakyat na din. Marami na rin silang umaakyat. And talagang struggle din sila sa pag-akyat. Pero sila, in-enjoy nila yung pag-akyat nila. Well, ako talaga, hindi ko talaga siya na-enjoy kasi hingal na hingal talaga yung pagkatao ko nung umakyat ako. Kaya dinama ko na lang siya nung pababa na kami. Doon ko na lang talaga tinignan yung view. Well, worth it pa din naman kasi tignan mo naman ang view. Habang kumakain ka ng ice cream, pampalamig, pamparelax, ganon. Kasi katapos na namin umakyat dun sa hike or sa trekking. Girl, dito kami ngayon sa dagat. Tingnan nyo. Wow! Diba? It's giving. Si Aldrin. Nakakapagod akyatin pero girl, worth it talaga siya. As in, super. Talagang damay talaga ay talagang worth it ang pagod. Hindi sa pera kasi kano lang naman pero sulit. Pahinga. At dahil inuna natin ang pag-akyat sa bundok, eto na kami mga bakla, magbababad na sa dagat. Opo, magpapanggap na kaming sirena at dugong. Anyway mga bakla, alam niyo ba pagkasalang ko dyan sa dagat, talaga napayakap ako kay Aldrin, napasabi ako na thank you Lord, yung mga dating hindi nakakasama sa field trip, nakakapag-travel na ngayon. For some reason talaga mga bakla, magiging grateful ka talaga kasi sobrang ganda ng lugar, as in sobrang payapa, talagang mapapasabi ka na lang talaga na thank you Lord na binigyan mo ako ng pagkakataon na makarating dito at makita yung ganda ng mundo. I mean dito sa Zambales. Alam niyo yun na para bang gosh, ito pala yung mga reason kung bakit kailangan kong magtiis, magtiyaga, damahin yung struggle in life, like shucks. Ang ganda-ganda mo sa Soul Zambales, kaya talagang masasabi ko isa to sa babalikan and sana imamanifest ko na madala ko rito yung pamilya ko. You know, syempre kailangan natin ng budget at pag-iipunan natin yan. And dito nga mga bakla, umahon na kami at baka hinahanap na kami ng coordinator namin. At dahil nakabalik na kami dito sa camping site kung saan kami nag-i-stay, nagpaduyan-duyan muna ako habang nag-aantay kami ng signal ng aming coordinator na pwede na kami lumapang. So, ito yung kaganapan naman nung nag-boodle fight kami. So, yung mga kasama namin dito is yung iba dito hindi namin kasama sa van or mga kasama. Bali, 4 lang kami nag-join doon. Kaya ito, sinama na lang kami dito sa isang set na parang ilan lang din kasi sila yung nag-avail. Kaya yan, kain muna. And after nga namin kumain nito mga mare ko, nag-ayos na din ako, nagbanlaw na. Kasi nga ang balak namin ni Aldrin, hindi na kami maliligo pa ng dagat pagdating namin sa Capones at sa Camara Island. Bali mga 12 PM din ata na ito mga bakla. Bumiyahin na kami pa Capones Island. I think nasa 45 to 1 hour yung biyahe papunta sa kabilang isla. So ganun katagal. And ate, ito yung Capones. Opo. Ito yung ganda ng Capones mga bakla. Wow! Grabe, layo pa lang namin kitang-kita na yung pagka white sand niya ate ko. Bali ang stay lang namin is 30 minutes at hindi na kayo pinapadala ng mga kahit anong bag, which is ang dapat daw dalhin nyo lang is yung waterproof bag nyo. Nandun yung
yung cellphone, nandun yung waterproof nyo or whatsoever. Kasi as in 30 minutes lang kayo dyan, then lipat naman agad sa kabilang isla. So ayan, ang aura-aurahan namin. Sobrang ganda bakla. At syempre, hindi mawawala dyan yung TikTok trend. Opo, mga antik ko. Alam nyo ba, dito lang may signal tsaka sa Kamara. Pero sa Anawangin, wala kasing signal doon. Kaya yung napili ko lang doon na trend na ginawa ko is iisa lang talaga kasi alam nyo yung Anawangin good for reset or per reflect or alam mo ba yun kasi napakalayo sa mundo, talagang literal na disconnect kasi nga wala siyang signal ate, wala talagang signal sa Anawangin, so wala kang ibang gagawin doon kundi talagang damahin yung karagatan at yung bundok, kaya literal na disconnect. And dito sa Capones, kaya nakapag TikTok rin kami kahit papano. And after nga namin dito sa Capones mga bakla, ito naman si Kamara. Ito ang ganda ng Kamara mga bakla, maliit lang siya na isla pero mabato din. Dahil hindi na kami nag-aura-aura doon, ang ginawa na lang namin is nagpahinga, ninamnam talaga yung ganda ng Kamara. Hindi na ako masyadong nakapag-picture doon kasi nga nag-resting kami ni Aldrin. And naka-edip nga ako mga ate ko. And then 30 minutes lang din yung waitsong namin doon. Then larga na kami after. Pagtapos naman namin doon, bumalik na rin kami sa Pampang. And ito yung view mga bakla. At mga mana, dito ko na tinatapos ang video. Kaya kung gusto nyo rin mag-day tour sa Zambales for island hopping, ilalagay ko na lang yung link or yung page ni Nakwatcherong Puyat dito sa TikTok and yung page nila sa FB Go. And take note, hindi to sponsor. Nire-refer ko lang kayo kasi 5-star siya para sa akin. Kaya mga mare, sana nag-enjoy kayo sa aming mini vlog na day tour from Zambales. Bye!